Mga kwento ni Felmo. Sa isang lugar sa Quezon, merong isang maliit na isla na kung tawagin Isla Mulanay. Napapaligiran ito ng magagandang baybayin at mga tanawin. Sariwa ang hangin at sagana sa lamang dagat. At sa islang ito, doon ako lumaki. Sa pangangalaga ng isang albularyo na kilala sa tawag na Amang Santiago. Kung paano ako napadpad sa isla ng Mulanay, hindi ko alam nung una. Pero nang tumagal na ay dito ikinuwento sa akin ni Tatay Santiago kung paano niya ako nakita nun. Sa lugar namin ay hindi lang basta magagandang lugar at masaganang lamang dagat ang makikita at naroroon. Nakakubli din sa lugar ang lihim ng isang pamilya na pinalayas sa lugar na kanilang unang tirahan. At sa lugar namin sila nagasik ng lagim at bumalot ng takot sa aming mga mamamayan. Dekada 80. Payak na namumuhay si Tatay Santiago sa isang maliit na isla ng Mulanay sa Quezon. Pangingisda ang kanyang pinagkukunan ng kabuhayan na kanyang inilalako sa kabilang bahagi ng lugar na malayo sa karagatan. Lingid sa kaalaman ng nakararami ay isang magaling na albularyo si Tatay Santiago. Kilala ito sa tawag na Amang Santiago. Tawag ito sa kanya ng mga kalugar niya. Palabiro si Amang Santiago. Mag-isa siyang nabubuhay sa edad na 40. Walang asawa, walang kapatid. Dahil nag-iisa lamang siyang anak ng kilalang manggagamot sa isla noon na sina Manay Pure at Apong Mael. Kasama ang mga magulang ni Amang Santiago sa kauna-unahang pamilya na nanirahan sa isla. Marami ang hindi nakakaalam sa isla na ito hanggang sa kasalukuyan. Nung kapanahunan nila dekada 80 ay wala pa sa 10 ang pamilya na naninirahan doon sa lugar. At ang lahat ng tao doon ay magkakasundo. Walang nagbabangayan o hindi kaya nagsisiraan. Lahat ay tulong-tulong at nagbibigayan. Kung kaya't hindi nakakaramdam ng kalungkutan si Amang Santiago. Kahit na nag-iisa na lamang ito sa buhay. Gamit ang bangka na siya mismo ang gumawa ay araw-araw siyang kumapalaot para mangawil ng isda na kanyang ibebenta sa sentro para pangbili ng bigas at iba pang kakailanganin niya sa bahay. Isang araw, maganda ang mga nahuli ni Amang Santiago. May karamihan yun kung kaya't kailangan niyang ilako ng may katagalan sa kesa dati niyang paglalako. Ganun pa man ay masaya si Amang Santiago dahil sa magkakaroon pa siya ng sobra sa kanyang mapagbentahan. Wala pa man ay iniisip na nito na ipunin niya ang matitira pagkatapos niyang mabili ang lahat ng kanyang kakailanganin. Siyempre kasama na doon ang isang bote ng lambanog na iniinom niya bago matulog. Nang sa ganun ay masarap ang kanyang tulog kapag nakainom siya kahit konti lang. Maayos na nakapaglako ng isda si Amang Santiago ng umagang ito. Bago pa man sumapit ang 10:00 ng umaga, ay naubos na ang kanyang mga isda. Kung kaya't namili siya ng kanyang mga kakailanganin sa loob ng kanyang tahanan. Partikular na ang bigas, kape, asukal at gas na nilalagay niya sa kanyang lampara na nagsisilbi niyang ilaw sa gabi. Wala pang kuryente noon sa lugar at lahat ng tao ay gas ang ginagamit na panggatong sa kanilang gasera. Nakasampa na siya sa kanyang maliit na bangka nang may narinig siyang iyak ng sanggol na nagmumula sa bakawan na nasa gilid lamang ng dalampasigan. Lumingali nga si Amang Santiago sa paligid pero wala naman siyang nakitang tao na naroroon. Muli niyang pinakinggan ang pag-iyak ng sanggol. Pinakiramdaman niya rin ito sa pag-aakalang tiyanak ang naririnig niya. Ganun pa man ay napagtanto niyang
Nasa 10:00 pa lang ng umaga ng mga oras na yun eh. At sa ganong oras ay hindi lumalabas ang mga tiyanak. Nang muling umiyak ang sanggol ay doon na nagpasya si Amang Santiago na lapitan na ang bakawan. Hinawi nito ang mayabong na sanga ng puno. At doon ay nakita niya ang nakasabit na malaking supot sa may sanga. Ganoon na lamang ang pagkagulat ni Amang Santiago nang gumalaw ang laman ng supot at muling umiyak. Dali-daling kinuha ni Amang Santiago ang supot at tiningnan kung ano ang laman nun. Doon na niya nakita ang isang sanggol na wala pang suot na saplot at may dugo-dugo pa sa katawan. Kaagad niyang inalis ang sanggol sa loob ng plastik na supot. Inalis din ni Amang Santiago ang damit na ginamit niyang pangtali sa kanyang ulo. Yun yung ginamit niya na pangbalot sa sanggol na kanyang nakita. Hindi alam ni Amang Santiago kung saan niya dadali ng sanggol kung kaya't naisipan niyang iuwi na lamang ito. At syempre yung sanggol na yon, walang iba kundi ako. Ayon kay Amang Santiago na noong una ay hindi niya alam kung paano ako mabubuhay. Mabuti na lamang ay may bagong panganak na ginang na lumipat sa isla. Yun umano ang nagbigay ng gatas sa akin hanggang sa nagkaedad na ako ng 6 na buwan. Doon nagkataon si Amang Santiago na makapunta sa bayan kaya binilan niya ako ng 2 pirasong bote at yun na ang nagsilbing dede ko hanggang sa natuto na akong kumain ng pagkain. Klaro ang ipinangalan sa akin ni Amang. Lumaki din ako na tinatawag siyang tatay. Nung una, tinatanong ko pa kay Tatay Santiago kung sino ang aking ina at kung bakit hindi namin ito kasama. Pero nalaman ko na hindi ako totoong anak ni tatay nang tumuntong ako ng 6 na taong gulang. Ipinagtapat niya sa akin na nakita niya lang ako sa bakawan. Hindi niya rin kilala kung sino ang mga totoo kong magulang. Siyempre nalungkot ako noon pero dahil sa nararamdaman ko naman ang pagmamahal ni tatay, kung kaya't nawala na rin kinalauna ng kagustuhan ko makita sila. Isang araw, sinama ako ni tatay sa paglalako ng mga nahuli niyang isda sa isang barangay na papunta sa bayan. Habang nakikipag-usap si tatay sa bumibili ng isda, may nakita akong ginang na buntis na naglalakad. Pero laking pagtataka ko nang nagmula sa kung saan ay may bigla na lamang lumabas na matandang babae. May bit-bit itong bayong na gawa sa dahon ng puno na kung tawagin ay buri. May kinuha siyang malalaking isda at pinigay sa babaeng buntis na sana ay papalapit sa aming dalawa ni tatay noon. Maging ang buntis na ginang ay nagulat din sa naturang matanda. Hindi ko alam kung bakit hindi tinanggap ng babae ang isda na binigay ng matandang yon. Sa halip ay nagmamadaling naglakad ang ginang papunta sa mismong kinaroroonan namin. Sinundan din naman siya ng matanda na animoy. Hinuhubaran niya ang buntis sa pamamagitan ng kanya mga pagtitigla. Pero nang nakalapit na ang buntis sa amin, huminto na ito sa pagsunod sa kanya. Si tatay naman ay tiningnan niya ang matanda ng matuwid. Saglit silang nagkatinginan sa mata, pero biglang umiwas ang matandang ito. "Saan ba ang bahay mo, Iha? Ihahatid ka na lang namin ang anak ko," wika ni tatay sa ginang. Halos mangyak-yak naman ang ginang habang sumasang-ayon dito kay tatay. Tinuro niya sa amin ang bahay nila na nasa hindi naman kalayuan. Nang hinatid na namin ang ginang sa bahay nila, nakita kong nanlaki ang mga mata ni tatay habang tinitingnan niya ang mga puno ng kahoy sa labas ng bakuran. "Manong, may kilala ka bang manggagamot? Natatakot na talaga kasi ako sa sitwasyon ko dito sa bahay. Hindi kasi naniniwala ang asawa ko sa aswang pero pakiramdam ko minamanmanan ako ng ganun." Bakas sa muka ang takot ng ginang habang sinasabi niya ito. Desperada na rin ito na makahanap ng albularyo na pwedeng makatulong sa kanya para lubayan siya ng aswang. Naawa si tatay sa ginang kung kaya't sinabihan niya ang ginang na siya na ang bahala.
Tinanong ni tatay ang ginang kung may alam ba siyang pwedeng mapagkukunan ng bulok na itlog ng manok o hindi kaya itlog ng bibe. Nang narinig ito ng ginang ay dali-dali siyang pumunta sa likod ng kanilang tirahan, kung saan naroroon ang alaga nilang itik at bibe nun. Sumama na rin kami ni tatay si ginang. Tiningnan namin ang pugad ng itik na kasalukuyang naglilimlim ng kanyang mga itlog. At sa awa ng Panginoon ay nakakuha kami ng 3 bugok nun. Ang isang itlog ay inilibing ni tatay sa labas ng pintuan ng bahay sa kusina, habang ang isa naman ay nasa labas ng pintuan sa harapan. At ang pang-3 naman ay nasa labas ng bakuran ng tirahan ng buntis na ito. Habang nililibing ni tatay ang mga bugok na itlog, umuusal siya ng panalangin na mga hindi ko maintindihan na kataga. Takang-taka ko nun gawa ng sa unang beses kong nakita at narinig kay tatay ang mga malalakas na pagdasal na yon. Animoy para siyang may mga tinataboy na mga nilalang na hindi ko nakikita. 7 beses dong umikot si tatay sa tahanan ng buntis habang patuloy na nag-uusal na mga dasal. Huminto siya pagkatapos ng maikot ang tahanan ng ginang ng 7 beses nun. Kasunod nito ay ang pagbigay niya ng proteksyon sa ginang sa pamamagitan ng pagtahip ng luya sa noo ng buntis habang umuusal ng mga kataga na mula sa Latin na pananalita. Nang natapos na si tatay ay saglit lamang kaming nanatili sa tahanan ng ginang. Kaagad din kaming nagpaalam na uuwi na nang nakita namin na umaaliwalas na ang temperatura sa paligid. Binigyan ni tatay ng 2 balot na isda ang ginang. Sinabihan niya rin ang ginang na wag nang matakot dahil hindi na makakalapit sa bahay nilang nilalang. Alam mo ba kung taga saan ang babaeng umahabol sa iyo kanina? Tanong ni tatay sa buntis. Tumango naman ang ginang habang sumasagot na taga kabilang barangay lamang ang ginang na yon. Sinabi din ng babae na kilala ang ginang sa kanilang lugar dahil iniiwasan ito ng maraming tao, lalo na ng mga kabataan at mga buntis nun. Sinabi ng ginang na matagal nang kuno-kunong aswang ang matanda pero hindi naman naniniwala sa aswang ang kanyang asawa. Bagay na pinoproblema niya dahil ilang gabi na rin siyang nakakaramdam ng hindi maganda. Simula nang tumuntong sa ika-4 na buwan ng kanyang pinagbubuntis. Tumango lang naman si tatay sa sinabi ng ginang. Ay na iya, huwag ka nang mag-alala, wala nang aswang na manggagambala sa bahay niyo. Kasunod nito ay pagpapaalam na namin sa ginang na kailangan naming umalis. Nagpasalamat naman ito sa amin ni tatay at kaagad na ring pumasok sa kanyang tahanan. Nang nasa labasan na kami ng lugar, nakita ko ang matanda. Mataman itong nakatingin sa amin mula sa malayo. Dahil doon ay kinalabit ko si tatay at sinabi sa kanya na nakita ko yung matandang babae. Pero sinabihan lamang ako ni tatay na hayaan ko lamang ito at wag nang intindihin pa. Ayon kay tatay ay hindi makakalapit sa amin ang matanda. Nagtataka naman ako kung paano nasabi yun ni tatay. Lalo na at nakikita ko yung mga titig ng matanda na kulang na lang lunukin niya ako sa pamamagitan ng kanyang mga titig noon. Hindi kami nilulubayan ng pagtitig ng matanda hanggang sa nakasakay na kami sa bangka. Nakita ko pa kung paano nito binalingan ng tingin ng isang bata na sa tingin ko ay kasing edad ko lang. Maayos naman kaming nakauwi ni tatay ng araw na yon. Dahil sa nangyari kung kahit nasa 1:00 na ng hapon kami nakarating sa bahay. Mabuti na lamang at may naiwan pa kaming pagkain kaninang umaga bago pa man kami umalis para maglako ng mga isda. Sakto lamang na nakatapos kami sa pagkain ng may dumating na mag-ama. Kalugar namin sila at base sa itsura ng bata masasabi kong may iniinda itong karamdaman. Klaro, ihanda mo muna yung langis na ginamit ko sa panggagamot. Sabi ni tatay na siyang kaagad ko namang sinunod. Nang ibigay ko na sa kanya ang kanyang hinihingi, ay sinabihan ako ni tatay na manatili na muna sa aming silid. Sinabihan niya rin ako na matulog na muna dahil tanghaling tapat pa at bawal pa akong makapaglaro sa labas. Wala na akong nagawa kundi pumasok na sa silid para umidlip.
Naiwan si tatay sa balkonahe kasama ang mag-ama na nagpapagamot. Mahigit 4:00 na ng hapon nang nagising ako. Kaagad na akong pumunta sa kusina para makapagsaing na ng para sa hapunan namin ni tatay. Nakita ko pa si tatay na mahimbing ang tulog sa upuan sa sala ng maliit naming bahay noon. Nakasarado ang pintuan kaya naisip ko na baka sinadya yun ni tatay para hindi maistorbo ang kanyang pagpapahinga. Pero tama lang na nakapagluto na ako ng sinaing nang nagising ito. Kaagad itong nagwika na hindi na muna kami mangingisda sa gabing yon. Dahil may pupuntahan umano kami. Saan tayo pupunta, tay? May nagpapagamot ba sa'yo? Tanong ko. Ayon sa kanya ay pupunta namin ang bahay ng mag-ama na pumunta sa bahay kaninang tanghali. Hindi na sinabi sa akin ni tatay ang pinakadahilan kung bakit kailangan naming pumunta doon. Ganun pa man ay hindi na ako muling nagtanong pa kay tatay. Ang alam ko lang na kapag pinunta na ni tatay ang tahanan ng kanyang ginagamot ay nangangahulugan ito na may malaking puwersa ng kaliwa ang nang-iistorbo sa kanyang pasyente. O hindi kaya ay sa pamilya ng kanyang ginagamot. O hindi kaya ay mismong nasa loob ng tahanan ng kanyang ginagamot ang may atraso sa kanyang pasyente noon. Kung kaya't pagkatapos naming maghapunan ay kaagad na kaming gumayak ni tatay para umalis na. Maliwanag pa nang umalis kami ni tatay sa bahay, pero hindi kami kaagad dumiretso sa bahay ng nagpapagamot sa kanya. Nang hapon na ito ay umikot kami ni Tatay Santiago sa baryo kung saan kami nakatira. Bagay na bihira lamang naming ginagawa. At kung hindi ako nagkakamali ay ito ang kauna-unahang pagkakataon na sumama ako kay tatay sa pag-ikot sa lugar. Tahimik pero mapanuri ang bawat pagmamasid na ginagawa ni tatay sa lugar na yon. Maraming tao ang bumabati sa kanya. Binabati niya rin ang mga ito pabalik pero sa paglalakad namin ay may nakatawag ng pansin ni Tatay Santiago. Sa wari ko ay maglola ang nakita namin na naglalakad patungo sa kabilang direksyon ng aming lugar. Malapit nang magtakip siling ng mga oras na yon. Dahil doon, sinundan namin ni tatay ang maglola. Habang sinusundan namin sila ay tila ba nagmamadali silang dalawa na makaalis sa aming lugar. Kahit na malayo ang agwat ng paglalakad namin sa kanila napaghahalataan namin na nararamdaman nila ang pagsunod namin sa kanila. Hanggang sa nakarating sila sa bahagi ng lugar kung saan mayayabong at matataas na ang mga punong kahoy. Walang kagatol-gatol na pumasok ang maglola sa kakahuyan na yon. At doon ay bigla na lamang silang nawala. Napailing na lamang si Tatay Santiago sa aming nasaksihan. Saan nakatira yung dalawang yun, tay? Bakit pumasok sila sa masukal na kakahuyan? Tanong ko kay tatay. Dito ay nagwika si tatay na hindi ordinaryong tao ang maglola. Nahihiwagaan ako sa kanyang sinabi kung kaya't tinanong ko siya kung ano ang kanyang ibig sabihin nun. Pero sa halip na sumagot ay nanahimik na lamang si tatay. Ang sinabi niya sa akin ay ang mga kataganga. May mga bagay na hindi dapat pinag-uusapan sa daan. Lalo na kung bawat pag-ihip ng hangin ay may mga tengang nakikinig sa lahat ng mga kataga na nagmumula sa bibig ng hindi inaasahan, anak. Tumango na lang ako, pero inuulit-ulit ko sa isipan ko ang mga sinabi niya. Hindi ko lubos maunawaan Hindi na namin sinundan ang lugar na pinasukan ng maglola. Lumiko na lamang kami ng daan at pumunta na sa bahay ng mag-ama na pumunta sa bahay kaninang tanghali. Madilim na nang makarating kami sa tahanan ng mag-anak. Pero sa halip na lumapit at kumatok sa bahay, ay mas pinili ni tatay na kumubli na muna kami sa puno ng santol. Nasa 30 metro ang layo nito sa bahay ng mag-anak nun. Doon ako hinatak ni Tatay Santiago. Ayon sa kanya ay doon kami magmamasid sa tahanan ng mag-anak. Nang sa ganoon ay walang makakaalam na nasa labas kami ng kanilang tahanan. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa 1 oras ang pananatili namin ni tatay sa lugar. Hanggang sa may natanaw kaming anino na parabang nagmula sa tao ang paparating sa bahay ng mag-anak.
Dahil doon kaagad na nag-usal si Tatay Santiago ng mga buhay na salita at inihip sa ulo ko. Hindi na lamang ako umimik pa dahil alam ko na kapag ganito na ang ginagawa ni Tatay, sigurado akong may kung anong kakaiba na nasa malapit nun. Hindi nagtagal ay nakakarinig na kami ng mga pag-angil ng mga aso sa paligid. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagsimula ng umalulong ang mga aso. Habang kami naman ni Tatay, pinapanood ang kulay itim na anino na lumalapit sa bakuran ng mag-anak. Humuni ito na animoy may tinatawag na kung sino sa loob ng bahay. Gamit ang malumanay pero nakakapangilabot na tinig, ay sinasambit ng nilalang ang pangalan ng kanyang tinatawag. Abet ang pangalan na tinatawag ng nilalang na ito, na kung hindi ako nagkakamali, yun ang pangalan ng bata na pumunta kaninang tanghali sa bahay. Mula naman sa loob ng bahay ay naririnig namin ni Tatay na halos nagkakagulo na dahil sa pagwawala ng bata. Pero ilang sandali pa ay sinabihan ako ni Tatay na huwag umalis sa aking kinalalagyan. Tanging pagtango na lamang ang naitugon ko kay Tatay Santiago. Kaagad na siyang lumabas mula sa aming pinagtataguan. Dahan-dahan niyang nilapitan ang nilalang na abala pa rin sa pagsambit ng pangalan ni Abet. Dahil sa may kadiliman na ang paligid kung kaya't hindi ko na naaninag kung ano ang nangyayari nun. Ganun pa man ay naririnig ko ang mga pag-angil ng nilalang na ito. Naririnig ko rin na animoy nakikipagbuno si Tatay Santiago sa nilalang. Ang kaninang umaalulong na mga aso, nanahimik na. Pero narinig ko pa rin ang pakikipagbuno ni Tatay sa nilalang. Hanggang sa nakarinig ako ng matinis na sigaw, na animoy nasasaktan ito ng matindi. Muling nagsitahulan ng mga aso pero tahimik na ang loob ng bahay. Ilang sandali pa ay bumalik na si Tatay sa lugar kung saan niya ako iniwan. Ramdam ko na basa ang damit ni Tatay at animoy amoy malansa ito na hindi ko maipaliwanag. Kagad na akong niyaya ni Tatay Santiago na uuwi na. Pagdating namin sa bahay, dali-daling naligo si Tatay. Nang nakabalik na ito ay kaagad ko siyang tinanong kung anong nangyari. Dito na ikinuwento ni Tatay sa akin na nakaharap niya ang nilalang. Ayon sa kanya, nagpangbuno sila hanggang sa matamaan ang nilalang sa ibabang bahagi ng kanyang kilikili. Maluba itong nasugatan kung kaya't tumakas ito. Hayaan mo na, hindi na rin naman magtatagal yun eh. Pero baka balikan tayo ng kung sino man sa mga angkan niya. Kaya kailangan mong maging maingat sa mga taong nakakasalamuha mo, klaro ha. Kinabukasan ay narinig ko na may kausap si Tatay sa labas ng bahay. Dali-dali akong lumabas ng silid para malaman kung sino ang taong yon. Pagsilip ko sa bintana, nakita ko ang isang babaeng nakatalukbong ng kulay itim na tela. Hindi ko kilala ang tao sa labas. Walang ano-ano ay biglang umangat ng tingin ng babae. Nakita niya ako na nasa bintana. Ngumisi ito at kitang-kita ko ang maitim nitong mga ngipin na malayo sa maamo nitong muka. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nakaramdam ako ng kilabot sa ginawi ng babaeng yun. Pero hindi naman nagtagal ang pagngisi niya. Pinuna ni Tatay ang ginawa nito. Maya-maya narinig ko si Tatay na nagsalita sa buong buo nitong tinig habang kinakausap ang babae. Sa ngayon, hinayaan kitang makapunta at makatapak dito sa bakuran ko nang walang masamang nangyayari sa'yo. Pero subukan mo ang gumawa ng kahit na anong maling hakbang. Ako mismo ang susugod sa tirahan mo. Narinig kong wika ni Tatay. Wala naman akong narinig na sagot mula sa babae. Ganun pa man ay nakita ko ang malademonyo nitong mga ngisi na halos abot hanggang tenga na. Lalo na nang dumaan ang isa sa kalugar namin na nagdadalang tao. Animoy nakakita ng isang kaaya-ayang bagay ang babae nang
nakita niyang buntis. Hindi na nagtagal pa ang babae na kausap ni Tatay Santiago. Kaagad din itong umalis at tinahak din ang direksyon na tinahak ng buntis nun. Pero imbis na sitain ay nakita ko na sinundan lamang yun ni Tatay ng tingin. Nakita ko rin na tila nag-uorasyon ng aking amang. Kasunod nito ay ang pagbuga niya sa hangin sa hindi ko malamang dahilan. Dito na ako lumabas ng silid tulugan at lumapit kay amang. Tinanong ko siya kung sino yung babae na nasa bakuran namin kanina at kausap niya. Pero hindi pa man nakasagot si Tatay. Nakita na namin ang kabarangay naming buntis na naglalakad pabalik. Tinawag ni Tatay ang ginang na kaagad namang lumapit sa aming dalawa. Merong dinukot si Tatay Santiago sa kanyang bulsa nun. At mula doon ay nakita ko na kinuha niya ang isang maliit na bote na may lamang langis at may nakababad na mga halamang ugat. Sinabi ni Tatay sa ginang na batid niyang sinusundan ito ng aswang. Bagay na sinang-ayunan ng buntis at sinabi niyang ilang gabi niya na ring nararamdaman na merong umaaligid sa tahanan nila. Natatakot na nga rin ako, Manong. Wala kasi ang asawa ko tuwing gabi dahil pumapalaot siya para mangisda. Wika nito kay Tatay Santiago. Sinabi pa ng babae na nagbabalak na rin talaga siyang lumapit kay Tatay para humingi ng pangontra. Kaya ngayon ay labis siyang nagpapasalamat dahil si Tatay na mismo ang tumawag sa kanya at binigyan siya nito. Sinabi niya dito na hindi na malalapitan ng nilalang ang ginang. Basta't huwag nitong kalilimutan ng paglagay ng langis sa kanyang pulso at pusod. Sa gabi naman bago matulog ay kailangan niyang haplusan ng langis ang kanyang tiyan nang sa ganoon ay hindi maamoy ng nilalang ang kanyang sinapupunan at magiging ligtas ito at ang kanyang ipinagbubuntis. Nagpasalamat naman ang babae bago tuluyan ang umalis para umuwi sa bahay nila. Habang kami naman ni Tatay, inayos ng aming lambat. Napag-usapan namin na mangingisda na mamayang gabi. Bagay na hindi nangyari dahil sa naranasan namin. Bandang 3:00 ng hapon nang pumunta ang isa sa kaibigan ko sa bahay. Niyaya niya akong maglaro malapit sa dalampasigan. At dahil sa kilala naman ni Tatay Santiago ang kaibigan ko na ito kung kaya't pinayagan niya akong maglaro. Pero habang naglalaro kami ay may lumapit sa amin na isang ginang. Nagpakilala ito sa pangalang Rosemary. Ayon sa kanya, siya umano ang aking ina. Nagulat ako sa sinabi na yun ng babae. Hindi ko siya kilala at nagtataka ako kung paano niya nasabi na siya ang nanay ko. At marahil dahil sa bata pa lamang ako kung kaya't madali akong nauto ng babaeng yon. Niyaya ako ng babaeng ito na pumunta sa kabilang bahagi ng lugar. Dahil ayon sa kanya ay doon naghihintay sa amin ang aking ama. Dahil sa sinabi na ito ay agad naman akong sumunod sa kanya. Tinatawag pa ako noon ng kalaro ko na si Mael pero hindi ko na ito pinapansin. Sinabihan ko na lamang si Mael na magkita na lamang kami sa bahay mamaya. Natatandaan ko na sinama ako ng babae sa isang bangka kung saan naghihintay umano ang isang lalaki na hindi ko kilala. Sa tingin ko ay hindi nagkakalayo ang edad ng lalaki sa edad ni Tatay Santiago. Sinakay nila ako sa bangka. Pinagmano pa ako ng babae sa lalaki. At yun ang huling alaala ko na mga nangyari. Ang sumunod, nagising ako isang araw na nasa silid na ako ng bahay namin ni Tatay Santiago. Pagmulat ko ng mata ko ay ang nakabendang mga braso ni Tatay ang una kong nakita nun at ang nag-aalala niyang mukha. Pero ang lahat ng pag-aalala na nakita ko sa itsura niya ay napawi ng tinawag ko yung pangalan niya. Dito ay unang beses kong nakitang umiyak si Tatay. Bakit ka umiiyak, Tay? Bakit may benda yung braso niyo? Nasaan po yung nagpakilalang nanay at tatay ko? Sunod-sunod na tanong ko kay Tatay noon. Pero sa halip na sagutin ang mga tanong ko sa kanya ay sinabihan niya akong magpahinga na muna. Sasagutin niya umano lahat ng katanungan ko kapag nanumbalik na ang lakas ng aking katawan. Nangyari nga ang pagsasalaysay ni Tatay Santiago sa mga nangyari.
Kinabukasan na. Ayon sa kanya ay nagmamadaling pumunta si Mael sa bahay namin at ipinaalam kay tatay na sumama ako sa babae. Mas matanda si Mael sa akin ng 4 na taon kung kaya't may isip na ito ng mga panahon na yon. Ayon kay tatay, sinabi nga ni Mael sa kanya na hindi niya kilala ang babae na kasama ko. Pero nagpakilala itong ina ko. Dagdag pa nito na ang babaeng kausap ko ay may nakakatakot umano na mukha pero nagtataka siya kung bakit hindi ko daw yun nakikita. Dahil doon ay kaagad na sinundan ni Tatay Santiago ang direksyon na tinuro ni Mael sa kanya na dinaanan namin ang babae. Ayon pa kay Tatay Santiago na inabot siya ng madaling araw bago niya nakita ang kinaroroonan ng kubo ng mag-asawa. Sinabi ni Tatay Santiago na nagawa niyang makita ang tirahan ng mag-asawang aswang dahil sa tulong na rin ng ilan sa aming kabarangay. Mabuti na lang at may isang mangingisda sa lugar namin ang nakakakilala sa babae na noon pala nakatira umano sa 3 sityo mula sa aming lugar. Ang sityong ito ay may malawak na kakahuyan. Walang tao na nakatira sa lugar na ito pero malapit lamang yun sa tabing dagat. Dagdag pa ni Tatay Santiago na ayon sa lalaki ay madalas niyang nakikita ang babae na lumalabas-masok sa kakahuyan. Palagi din itong may bitbit na bayong na hindi niya mawari kung ano ang laman. Pero malakas ang kutob niya sa itinatagong katauhan ng babae na siyang nadiskubre ni tatay nang natuntun niya ang kubo ng mga ito. Ayon kay tatay na kasama niya ang 5 sa mangingisda na tumulong sa kanya sa paghahanap sa akin. Pinuntahan nila ang lugar na tinuturo ng isa naming kabarangay. Pagdating nila sa nasabing kakahuyan ay dali-daling tumambad sa kanya ang hindi kaaya-ayang amoy ng paligid. Madali niyang nakita ang kubo na mag-asawa na nasa gitna lang din ng kakahuyan na yon at napapalibutan umano ng sabulag. Hindi ito makita ng kanyang mga kasamahan dahil doon. Umusal si amang ng mga buhay na salita na pantanggal ng bisa ng sabulag na nakapaligid sa kubo. At nang natanggal na ang sabulag, ay doon pa lamang nakita ng mga kasama ni Tatay Santiago ang kubong ito at ang mga nakakatindig balahibo na aura na nakapalibot sa lugar. Ganun pa man ay hindi nagpatinag si tatay. Sa pasulpot-sulpot na munting sinag ng buwan ay naaaninag nila kahit papano ang paligid. Naririnig na rin nila ang pag-iyak ko at pagmamakaawa umano sa loob ng kubong yon. Narinig nila Tatay Santiago ang sinabi ng mag-asawang aswang. Kung hindi lang pakialamero ang amain mo ay hindi ka sana namin papakialaman. Pero dahil sagabal siya sa pag-aani namin ng aming mga pagkain, ikaw ang magiging kabayaran sa lahat ng atraso niya sa amin. Pumantig ang tenga ni tatay sa kanyang narinig. Kung kaya't mabilis niyang initak ang poste ng kubo habang umuusal ng orasyon. Dahilan para maalarma ang mga nilalang sa loob ng kubong yon. At dahil sa galit ay pinagtulungan na mag-asawa si tatay na nagbigay ng pagkakataon sa mga kasama ng aking ama na pasukin ang loob ng kubo at iligtas muna ako. Sinadya niya umanong salagin gamit ang kanyang braso ang pagsugod sa kanya ng lalaki. Nang sa ganon ay makalapit siya dito at mabigyan niya ito ng tama sa bahagi ng katawan na hindi nito maaasahan. Gumana ang estilo na yun ni Tatay Santiago dahil nabigyan niya ng matinding tama ang nilalang sa mismong kilikili. Ayon kay Jerry na sinigurado niyang malalim ang pagkakabaon niya sa maliit na sanga ng bagakay na sinadya niyang pinatulisan na dati na niyang ginagamit bilang sandata kapag naka-engkwentro siya ng nilalang ng dilim. Lalong-lalo na ang aswang. Biglang natumba ang lalaki sa ginawa ni tatay. Nang nakita yun ng babaeng nilalangay, ito naman ang sumugod kay amang. Pero kagaya ng nangyari sa lalaki, nagawa din ni tatay sa babaeng aswang ang ginawa niya sa asawa nito. Nagkamali kayo ng dinamay niyo yung walang kamuwang-muwang na bata sa galit niyo sa akin. Kayo din yung nag-aasik ng lagim dito sa lugar namin kung kaya't magpasensyaan na lang tayo. Sabi ni tatay sa mag-asawa. Ayon kay tatay na hindi lang basta pagbaon ng sandatang gawa sa sanga ng bagakay ang ginawa niya sa mag-asawang yon.
Pinutol niya rin ang kamay at paa ng mga ito nang sa ganon ay hindi na ito magkaroon pa ng pagkakataon na mapagaling nila ang kanilang sugat. Bago sila umalis sa kakahuyan, sinunog nila ang kubo na nagsisilbing tahanan ng mga ito. Halos hindi ako makapaniwala sa mga isinalaysay na yon ni Tatay Santiago. Humingi din ako ng tawad sa kanya dahil sa ginawa kong pagsama sa mag-asawang ito. Hindi ko inakala na ganun na pala ang nangyari sa akin. Sinabi sa akin ni Tatay na magpasalamat ako kay Mael dahil siya ang mabilis na nagsumbong sa kanya tungkol sa pagkuha sa akin ng babae. Ganun na lamang ang pasasalamat ng kaibigan ko nang nakita niya akong buhay ng araw na yon. Hindi na rin ako nagkaroon ng pagkakataon na makilala kung sino ang tunay kong mga magulang. Hanggang sa lumaki ako at nakapagtrabaho sa mismong bayan ng New Lucena. Umuuwi pa rin ako sa maliit naming lugar sa isla ng Mulanay para mabisita at maalagaan ang tumatanda kong ama.